Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa pribilehiyo na binigay po sa atin ng ating bishop. At nabigyan po tayo ng pagkakataon na makapag-share po sa inyo. At sa mga nakapag-YouTube kagabi, ay mapalad po kayo. At hindi lang basta mapalad na matalampakan pa. Dahil double blessing ang inyong matatanggap sa Panginoon. Sa gabi pong ito, I just want to share about living a life of purpose and meaning. May binabanggit po ang Bible dyan sa Proverbs 19:21 that many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Alam niyo po, yung talata po na yan ay palagi po yung nababanggit when it comes to plans and purpose. Pero dapat nating maunawaan that purpose is the original intent of our Creator. Bago pa po tayo nilikha, ay may blueprint na ang Panginoon sa ating buhay. Dahil ito yung original na intensyon niya sa ating buhay. May binabanggit po doon sa Psalms 139 verse 16. Sabi po doon, "You saw my unformed body, and all the days allotted before me were recorded or written in your book before one of them came to be." Ang purpose ay nagpapasimula, o yung layunin, yung purpose ay nagpapasimula sa isip ng Diyos at hindi nagsisimula sa pangarap ng tao. Ang purpose natin is not out of our invention, but out of His intention. Galing po yan sa intensyon ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na maunawaan natin kung ano ang ating purpose upang makilala rin natin kung ano ang hindi natin purpose. Halimbawa po, itong building na ito, ang purpose kung bakit naitayo po ito ay para magsama-sama yung mga mananampalataya para sambahin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Yung pong ating C127 project ay itatayo po at dahil mas gusto pa natin na marami pang kaluluwa ang maligtas, makakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? So ang daming purpose ng isang bagay, yung mga upuan po na yan, na mga inuupuan po ninyo kung bakit po yan inimbento ay para upuan. At tayo, maging yung ating karunungan, yung ating abilidad, yung lahat ng ating kakayanan, it should point out to our Creator. Ang kutsilyo, ano po ba yung purpose ng kutsilyo? Para panghiwa ng sibuyas. Pero pwede mo pang gamitin sa ibang bagay yung isang kutsilyo, tama po ba? Pwede mo pa siyang ipangkalas ng tornilyo. Pero ang tornilyo ay hindi po siya nilikha para doon. Ang cellphone, kung bakit po yan inimbento para gamitin sa communication. Pero mayroon pang pwedeng paggamitan ng cellphone. Pwede mo siyang gawing pampabigat sa isang papel. Halimbawa, ikaw ay nagbabasa ng Biblia, tapos nakasindi yung electric fan. Para hindi lumipad yung bawat pahina na yung binabasa ay ginagawa mong pampabigat yung cellphone mo. Pero yung cellphone ay hindi siya inimbento para doon pampabigat. So, kailangan talaga ay matuklasan po natin kung ano talaga yung purpose natin sa buhay. Ang buto ay nilikha para itanim, para magbunga. Amen po ba? Pero yung buto, pwede mo rin siyang ilagay sa garapon.
Pwede mo siyang pagmasdan, pwede mo siyang titigan, pwede mo siyang hangaan. Wow, ang ganda ng buto. Pero hindi siya nilikha para igarapon. Kaya kung minsan tuloy tayo ng mga Kristiyano, kung bakit parang hindi tayo umuusbong, hindi tayo sumusulong. Dahil hindi pa talaga siguro natin natutuklasan yung ating purpose sa buhay. Kaya ngayon pong talata na yan, napakayaman po ng talata na yan. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Alam niyo po ba na mayroon tayong makikitang kayamanan dyan po sa talata pong yan. Mayroon pong nakapaloob na tinatawag na gold mine of wisdom. Bakit? Kasi nakapaloob po dyan yung dalawang importanteng salita. Yung pong plano at saka yung layunin. Yung purpose at saka yung plano. At kung papansinin natin, ang plano, tayo ang nagpapasimula. Ang may intensyon, tayo ang may intensyon dun sa plano, pero yung purpose, ang Diyos ang may takda at siya ang nagpapasimula. In other words, ang plano, temporary, but the purpose is eternal. Mas powerful. Ibig sabihin, mas powerful yung purpose kesa doon sa plano. Mas may impact yung purpose kesa doon sa plano. But don't get me wrong, Huwag niyo po akong imamali. Hindi po masama ang magplano. Hindi po masama ang mangarap. Pero lahat ng ating mga pinapangarap, lahat ng ating mga pinaplano, kung hindi iyon connected sa purpose ng ating Panginoon, magkakadiskaril at magkakadiskaril ang ating buhay. Amen po ba? Kaya gusto ko kayong dalhin dito sa dalawang parabola na kinwento mismo ng ating Panginoon about the rich fool and the rich young ruler dito po sa Luke chapter 12 verse 13 to 21, yung the rich fool, o yung mayamang hangal. Ang sabi po diyan, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos ay isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Ano sabi ng verse 18? Alam ko na. Balo ko na ang aking kapampangan Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya magpapahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magsaya. Magpakaligaya, magpakasaya. Kaya ang gagawin niya, dahil sa dami ng kanyang kayamanan, mag-e-emperador na lang, magre-red horse na lang, magpapakasaya. Yan po yung kanyang kaisipan. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Tingnan natin yung isa. Lulundag lang tayo ng mga 6 na pahina or 6 chapter. Dito rin po yan sa
Luke chapter 18, verse 18 to 25. The rich young ruler. Ano sabi diyan? May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti." Mag-pause lamang po ako dito sa verse 19, ano? Alam niyo po, bago akong nagbabasa ng Biblia, na-confuse po ako dyan eh. Kasi ang tanong ko sa aking sarili, iniwan ba dito ng ating Panginoon yung kanyang pagka-Diyos? Kasi sabi niya, walang mabuti kung hindi siyang Diyos. Pero alam niyo po, all throughout the ministry of our Lord Jesus Christ ay tinuturo niya yung kababaan, yung humility. Yung po pala yung ibig niyang sabihin dito. Yung pong kahit na siya ay Diyos anak, ay hindi niya ipinapakilala sa kanyang kausap na itong kanyang kausap ay isang Diyos. Kundi yung kababaan, yung pagpapakita ng tunay na kababaan ay pino-point out pa rin niya sa Ama. Ganun po ka-humble ang ating Panginoon. So yun po pala yung ibig niyang sabihin. So sa kanyang buong ministeryo, so ipinapakita at itinuturo ng ating Panginoon ang kababaan kahit na siya po ay Diyos, anak. Ituloy natin yung verse 20. Ano sabi niya? Alam mo ba ang mga utos? Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina. Sinabi ng lalaki, ang lahat pong iyan ay tinupad ko na mula pa sa pagkabata. Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod sa akin. Nalungkot ang lalaki nang marinig iyon sapagkat siya'y napakayaman. Nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki, kaya't sinabi niya, napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. So dito po ay gumamit po ng tinatawag na metaphor ang ating Panginoon, or what we call the hyperbole, no? Ano ba yung hyperbole? Yung po yung tinatawag na hyperbole is a figure of speech with exaggeration. Pero hindi natin yun pwedeng i-take literally, ano? Kasi dinidescribe lang talaga dito ng ating Panginoon kung bakit gumamit siya ng kamelyo at yung butas ng karayom, which is impossible naman talaga po yun. So dinidescribe lang talaga dito ng ating Panginoon that it is impossible for a rich person to enter the kingdom of God without a radical transformation. Yun po yun. So kaya mas mahalaga sa ating Panginoon yung pagbabago ng ating buhay, pagbabago ng ating puso. Amen po ba? So living a life of purpose and meaning. Ang sabi po dyan, when you learn how to live a meaningful life, everything you do and everything that happens for you has a purpose. Sa Tagalog, kapag natutunan mong mamuhay ng may kabuluhan,
lahat ng ginagawa mo at lahat ng nangyayari para sa iyo ay may layunin. So titingnan po natin dyan sa ating binasa ang mga katotohanang nakapaloob sa dalawang parabola na isinalaysay mismo ng ating Panginoong Yesus. Number one is that life is not measured by possessions. Life is not measured by possessions. Ang sabi po ng verse 15, balikan lang natin yon. Ano sabi niya? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kayamanan. The man in the parable focused only on storing wealth, not on his soul or his relationship with God. Tandaan natin ito mga magulang ko at kapatid that greed can blind us to eternal realities. Higit na mahalaga ang kaligtasan ng kaluluwa kaysa kayamanan ng mundo pong ito. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na kahit makamit man natin ang lahat ng tagumpay, yaman o kasikatan sa mundo, wala tayong halaga kung kapalit naman ito ay ang ating kaligtasan. Even sa Lord, sinabi po niya yan doon sa Mark chapter 8 verse 36 ba yun? Sabi niya doon na makamtan man yung kayamanan. What profit a man if he gain the whole world but suffer for the loss of his soul? So si Lord mismo ay nagbibigay ng babala. Tandaan po natin, pansamantala lamang tayong mabubuhay sa mundo pong ito. Lahat ng material na bagay ay lilipas. Ang kalakasan lilipas, ang kagandahan lilipas. Subalit ang tunay na mahalaga ay ang ating espiritual na kalagayan at relasyon sa Diyos na may epekto sa ating buhay na walang hanggan. So life is not measured by possessions. Kaya mag-ingat tayo sa mga tukso ng mundong makasarili. Kaya pinapaalalahanan tayo ng talata na huwag tayong masilaw sa kasaganaan o kapangyarihan kung ito naman ang makapaglalayo sa iyo sa Diyos. Alam niyo, nakakalungkot yung balita. Hindi nalingid sa inyo nangyayari ngayon sa ating bayan. Ang daming mga congressman at senatong ang involved, may mga involved sa mga tinatawag na ghost project. Imagine, paano sila nakakatulog? Imagine yung mga proyekto na ipinagagawa, multo lang pala. Puro multo. Hindi kaya sila minumulto? Sa mga magulang ko at kapatid, may halaga ang bawat kaluluwa. Pangalawa na makikita natin katotohanan sa mga talata pong yan natin binanggit, nating binasa, we are not in control of our time. In verse 20, ano sabi niya? Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? The rich man did not consider the possibility that he could die that night. Life is uncertain. Even si Apostle James, binabanggit po niyan sa James chapter 4, verse 13 to 16. Kaya sabi niya, makinig kayo. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa isang bayan, mamamalagi kami roon ng isang taon, maghahanap buhay at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya
ang gagawin natin. Ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Ang ganyang pagmamayabang ay masama. Ang Bible po, dinidescribe po niya ang buhay. Na ito'y paglalakbay. That life is a journey, as a battle o labanan, a pilgrimage, and as a race. So if life is a journey, it must be concluded. If life is a battle, it must be won. If life is a race, it must be finished. Dapat matapos natin yung mga takbuhin sa mundo pong ito. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung ating mga oras. Sabi ko nga, kung kahit na pagsabay-sabayin nating wasakin yung mga relo sa buong mundo, gaano man kaganda yung relo mo, lahat ng orasan, wall clock man yan, wristwatch man yan, sabay-sabay mong wasakin, aandar at aandar pa rin ang orasan ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, kailan tayo magpapasya? Kung ganito lang pala ang buhay, kailan tayo magpapasya na talagang maglilingkod ng todo-todo sa ating Panginoon? The more you wait for the perfect time, the more you procrastinate, you miss out big opportunities dahil hindi pwedeng maghintay sa atin ng oras. Time is a very valuable element in the journey to success. It never stop counting. Even when we are asleep, kahit tayo natutulog, aandar, susulong ang oras. Amen po ba? At pangatlong katotohanan, self-centered plans can be spiritually dangerous. Sabi ng verse 21, ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. The rich man dialogue is entirely about himself. My crops, my burns, my goods, my soul. There is no mention about God. Wala sa equation niyang Diyos. Puro siya pang sarili. Ngayon, kung titingnan natin yung comparison ng dalawang ito, the rich fool and the rich young ruler, but before that, wealth can become a blessing or burden. Kaya ano sabi ng verse 22 to 23, pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Kasi sabi niya, nagtanong siya sa ating Panginoon, na ano ba ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? So ganito, ganyan. O, sabi niya, pinaliwanag ng Panginoon yung kautusan. O, sabi niya, mula pagkabata ay ginagawa ko na yan. Ang sabi niya sa ating Panginoon. Kaya pagkarinig dito ay isang bagay pa ang kulang sa iyo, sabi ng Panginoon. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod sa akin. Nalungkot ang lalaki nang marinig iyon sapagkat siya'y napakayaman. The rich young ruler, may nasain siyang magkamit ng buhay na walang hanggan. Compare doon sa isa, the rich fool, hindi niya binabanggit ang Diyos. Wala siyang concern sa Diyos. Pero ito naman, may takot siya sa Diyos actually, no? May nasa siyang magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang problema, hindi niya maiwan ang kanyang kayamanan. Hindi masama ang kayamanan.
at lalong hindi kasalanan ng yumaman. But the attitude towards it matters. Amen? Hindi masama ang pera. But the love of money, yun po yung masama. Yung parang sinasamba mo na ang pera. Kagaya nga po ng aking nabanggit kanina, hindi masama ang magplano sa buhay, hindi masama ang mangarap. Pero kung yung pangarap mo, pansarili mo lang, hindi naman pala natin kasama ang Diyos. Paano ka magtatagumpay? So kinakailangan talaga, balanse ang lahat. The rich fool prioritized earthly security, but he forgot eternity. Shows no awareness of God, only speaks to himself, and make self-serving plans. The rich young ruler valued moral living, but he could not surrender his wealth. Hindi niya mai-surrender yung kanyang kayamanan in exchange for following Jesus. Both the rich young ruler and the rich fool fail in the end. The rich young ruler starts with a sincere pursuit of God, yet he cannot let go of his wealth. Hindi niya mabitawan yung kanyang kayamanan. Tandaan natin ito, mga magulang ko at kapatid, that earthly riches can become a spiritual trap if they take priority over God. Hindi natin pwedeng iprioridad. Kaya si Lord mismo, sabi niya doon sa Matthew chapter 6, verse 24 ba yun? Sabi niya, you cannot serve God and Mammon. Hindi tayo pwedeng maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Mamahalin mo yung isa at ine-neglect mo yung isa. Clinging to wealth leads to spiritual loss, whether through debt, like the rich fool, or unwillingness to follow Christ, like the rich young ruler. Pwede naman po tayong maging mayaman sa Diyos. Amen po ba? We must be rich toward God. Because true wealth is found in living for God. True generosity, through faith, through our spiritual focus, not in prioritizing worldly wealth over God and His kingdom. Naalala ko yung pong pinakamahirap na church sa Corinto, yung pong Macedonian, ano? Yung pong Macedonian church. Sabi ng Bible, sila po'y naghihirap. Dumadanas sila ng matinding pagsubok. They have been severely tested by troubles. No? Pero nakikiusap sila na kung pwede silang magbigay. At sila pa'y sagana. Sagana sila kung magbigay. Pero sila po'y mahirap. Alam niyo po, pwede tayong maging mayaman sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Itodo lang natin ang ating buhay sa Diyos. Alam niyo, ito po yung napatunayan ko. Kapag pala todo yung buhay mo sa Diyos, kalimutan mo yung material things, yung material na bagay. Basta kay Lord lang, mag-focus ka lang kay Lord. Yung palang blessing, susunod yung blessing. Basta unahin mo lang siya. Kasi yun po yung prinsipyo ng Matthew 6:33. Amen po ba? Alam po, dito po ako magtatapos, dito po sa kwento pong ito, about the life story of John Rockefeller. He built an empire so vast, it changed the world. Subalit yung nagpabago sa kanya, kahit pera hindi mo pwedeng bilhin, yung nagpabago sa kanya. Sino ba si John Rockefeller? Born in 1839, founder of Standard Oil, wasn't just rich, he was the world's first billionaire.
At age 25, he owned one of the largest oil refineries in the U.S. At age 31, the biggest refiner in the world. At age 38, he controlled 90% of all U.S. oil. He was the richest man in America. Every step of his early life was a strategy. Bawat hakbang niya, puro estratehiya para yumaman. At nagtatagumpay naman siya. Every move calculated to build wealth, and he succeeded beyond imagination. But at age 53, his body began to break. He lost his hair. He could barely eat. Bigla siyang nanghina. Nagkaroon siya ng sakit, ng karamdaman. At halos di na siya makakain. At dahil doon, sabi ng doktor, doctors told him, "You don't have long. Hindi ka na magtatagal." Ang sabi ng doktor sa kanya. He could buy anything but could only stomach soup and crackers. So yun lang ang pwede niyang ilagay sa kanyang sikmura. Kahit siya napakayaman. Kasi pagdating naman talaga pala sa ganunong sitwasyon, pag nagkaroon ka ng karamdaman, parang walang halaga yung pera kahit mayaman ka. No joy, no peace, no rest. The richest man alive was slowly dying. Then something shifted. One morning, he realized a truth no money could silence. He couldn't take a single dollar with him. That day, Rockefeller made a decision. He would give it all back. Hospitals, universities, scientific research. He funded the penicillin breakthrough that would save millions. And he launched the Rockefeller Foundation and rewrote his legacy. And something miraculous happened. The man who was told he would not survive the year lived to 98. Hallelujah. He didn't just get healed. He found purpose. Natagpuan niya yung layunin ng kanyang buhay. Imagine, at the age 53, ang sabi sa kanya ng doktor, hindi ka na magtatagal. Mamamatay ka na. Pero gumawa ng milagro ang Diyos sa kanyang buhay. And then sabi niya, later in life, he wrote, God taught me that everything belongs to Him. My life has been one long happy holiday since then, full of work and play. I let go of my worries along the road, and God was wonderful to me every day. From a billionaire to a benefactor, from empire to empathy. Sometimes the richest thing a man can do is give it all away. Tinagalog ko po yung huling yan. Sabi niya, nung bandang huli ng kanyang buhay, isinulat niya, itinuro sa akin ng Diyos na ang lahat ay pagmamayari niya. Mula noon, ang buhay ko ay naging isang mahabang masayang bakasyon. Puno ng trabaho at kasiyahan. Iniwan ko na ang aking mga alalahanin sa daan at kahanga-hanga ang Diyos sa akin araw-araw. Mula sa pagiging bilyonaryo, tungo sa pagiging mapagkawang gawa, mula sa imperyo tungo sa empatiya, minsan ang pinakamayamang magagawa ng isang tao ay ang ibigay ang lahat. Amen? Ngayon, ano ba yung pangungusap sa atin ng Diyos? Wala man tayong yaman na kagaya ni John Rockefeller. Subalit, sa Diyos, anuman ang ating tinatangkilik higit sa lahat, yung ating buhay, ipagkaloob natin sa Kanya. Amen? Alam niyo po, nung kami po ay nasa hospital,
Dahil for the past couple of months, ay na-hospital po yung darling ko, nung una, and then nung June 14, and then pangalawang hospitalization dahil for operation na nung August 3. At sa pananatili namin sa hospital, na-realize ko, na kapag nasa ganoong kang sitwasyon, wala ka pala talagang aasahan kundi ang Diyos. Amen po ba? Wala kaming yaman, wala kaming pera. May biyaya, meron. Pero yun yung na-realize ko. Hindi man ako katulad ni John Rockefeller na pwede niyang ipamigay yung lahat dahil yun ang pangungusap sa kanya ng Diyos. Pero pag nandun ka pala sa ganung sitwasyon, walang kwenta yung lahat ng bagay. Ang Diyos lang talaga. Kaya mga magulang ko at kapatid, sabi yan, the mystery of human existence lies not in just staying alive, but in finding something to live for. Sa Tagalog, ang sabi niya, ang hiwaga ng buhay ng tao ay hindi lamang ang manatiling buhay, kundi ang makahanap ng dahilan upang mabuhay. Amen? Because true life and eternal reward comes not from possession, but from full surrender to God. Yung isurrender lang natin yung ating buhay sa ating Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Pwede ba nating awitin yung kung mayroon lamang akong, anong tawag doon? Anong pamagat noon? Kalakip na. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po, sabi ng awitin, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay. It is impossible for us to live 1,000 years, pero bawat araw ng ating buhay, itodo na natin sa Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pamasakit, nag-iisang taglay, ilalaan bawat sakit upang ibigin ka ng walang hubay. Sing it again. Hallelujah. Mayroon lamang. Mayroon lamang ako 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Ngayon
sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. At tanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, lalaki ba'y awitin? O Diyos, kalakip ng aming awitin, isang wagas na pagsinta aming iaalay sa'yo. Salamat po aming Diyos. Wala man kaming literal na yaman sa mundo pong ito. Subalit ang buhay namin ay sapat na. Sapat na para iukol at ialay sa iyo sa wagas mong pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa iyong mga paalaala. Kapatid, marahil marami kang plano sa buhay. Subalit huwag mong kalilimutan ang layunin ng Diyos para sa iyo. Marami tayong mga binabalak. Subalit siguraduhin natin na yun ay nakaugnay sa pamantayan ng Diyos, sa purpose ng Diyos sa ating buhay. Thank you, Lord, for reminding us na ikaw lamang ang pinakakayamanan po namin. Sapat na si Kristo. Sapat na ang Panginoong Yesus sa aming buhay upang kami ay totoong maging mayaman sa iyong harapan, O aming Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. To you alone, all glory, honor, and praises. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And everyone will say, Amen. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Maraming salamat po, Pastor Boy. Ang aking pong takeaway sa message ngayon na God's miracles is directly connected in us fulfilling His purposes. You want miracle healing? Be sure that you are committed to fulfill God's purposes in your life. You want prosperity? Bless ni Lord yung business mo. Tiyakin mo na nasa purpose ka ni Lord. You're doing divine assignment. No? You're fulfilling God's purposes in our generation. At yung pong isa pang take away ko po, iuwi ko na lang. Hindi ko na po sasabihin kasi take away nga siya. Nabanggit po ni Pastor Boy yung Macedonian Church. Ano po? At yung pong Macedonian Church, sabi po dito it highlights overflowing joy and extreme poverty, leading to rich generosity. Despite severe trials, giving even beyond their ability out of their own desire to serve the Lord. Naging generous po sila despite of their kahirapan at sila'y pinagpala ng Panginoon.
hindi naman po kayo mukhang may hirap. Mukhang mga rich po kayo. No? Maghahandog po tayo ngayon. And faith din po yung magbibigay ka, magko-commit ka. Lalo na sa Vision C127, beyond your ability. Ano po? Sige po, tayo po'y manalangin. Maraming salamat po sa iyong napaka-powerful na salita, Panginoon. At dalangin namin maging sa aming mga pananalapi, magamit po ito for the fulfillment of your purposes in our lives and in our generation. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Ang lahat po'y magsabi na, Amen and Amen. Praise God. Kayo po na nasa online, naka-flash po sa screen po natin yung kung paano po tayo makakapaghandog. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Let's all stand. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa inyong biyaya, nasumpungan namin ang susi ng isang buhay na masaya araw-araw ay ang buhay na ginagawa ang iyong banal na kalooban. So Lord, we recommit ourselves sa iyong mga layunin sa aming buhay. Napakalinaw ng iyong panawagan, maging mayaman kami sa Diyos. Maging mayaman kami sa iyong kaharian by fulfilling your will in our lives, O Lord, and denying ourselves. Hindi po maisentro ang aming mga plano sa aming sarili, kundi maging pangarap namin matupad ang mga plano mo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Idinadalangin ko po for your presence right now, na pagalingin mo ang lahat ng may karamdaman. Yung mga naririto at mga nasa online, ang sabi po ninyo, by the stripes of Jesus, we're healed. So right now, Lord, I rebuke the spirit of infirmities. Ano mang nagpapahirap sa aking kapatid, sa pangalan ni Jesus ay aking sinasaway, at ang healing presence of God ay dumaloy sa kanyang buhay sa oras na ito. Sa kanila na merong mahigpit na pangangailangan, I declare Jehovah Jireh, the Lord who provides. So Lord, salamat po, at ipinapahayag ko ang biyaya ng Panginoon at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo sa bawat isa, sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, ng lahat ko'y magsasabi na